Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, muli-muli po tayo tinitipon ng hindi matarawarang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Kaya tulog po tayo sa kanyang mawalin, mapagmalasakit at kabalay-balay ng puso na laging ipapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga kasalanan ng nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama para mamamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupay kapayapaan, sa mga taong pinagdudan niya, pinupunikan namin, pinarangal ka namin, sinasambahan namin, pinagpupunikan namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mo ang aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bukod na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa sinulan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa sinulan, taglawin mo ang aming kaliliman. Ikaw na nalulog sa ngalan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang nagsasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang kalininis ng mga nabibigay ina ng anak ng mahal ay iyong iniakyat at dahil kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasunod namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagkindapatin ang maging makasalo sa kaluwalhatian ng binibigyan namin mahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kapan ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang pagkilala sa matanda, isang babaeng nararamdaman ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may korona binubuo na dalawang bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't nakasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragón na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang bundok ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa kaanan ng babaeng malapit ng manganak upang ilamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umakaw sa hata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ina, sa isang bakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Pinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng
damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa lingkod ganda. O kabiyak nitong hari, ang tayo ko'y ulitin. Ang lahat mo kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa lingkod ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang kahibitin. Siya ay iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa lingkod ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagatala na pumasok sa palasyo at sa hari ay tumarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa lingkod ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagpariyo niya at darating ang wakas. Pagkatapos malupit ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupit niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang papasukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang magbibigay galang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng ulan. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ang Espiritu Santo sa Elizabeth at buong dalaga sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig ng matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat hiningat niya kanyang mapamaligid at ulang ngayon ang itatawag ng mapalad ng lahat ng salita dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal na kanyang pangalan. Hinahangabagay niya ang mga may hapon sa kanya sa lahat ng salin-salin langit. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nangungulong at pinalayas niyang walang niyanuman na mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang
kay Abraham at sa kanyang dating magpakilanman. Tumira sa Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo, si Pupon. Isa po sa mga paborito kong philosophers ay si Marcus Aurelius. Minsan po niyang nabanggit sa kanyang aklat ang mga katagang ito. Life is a pilgrimage. Ang buhay daw po ay isang paglalakbay. Marami nang sasabihin mo ng karamihan sa atin. Totoo naman, ang buhay ay isang paglalakbay dahil marami tayong pinupuntahang lugar, marami tayong pinupuntahang pasyalan, may tirahan tayo, may paaralan, may eskwelahan, may simbahan, at lahat ng ito para parating po natin, kailangan natin paglakbay. Pero hindi po natin dapat tignan lamang ang buhay sa ganoong aspeto. Dahil ang buhay po natin ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan. At ano ang katotohanan na ito? Hindi po tayo dito lamang naglalakbay sa ibabaw ng lupa. Pero ito tayo tinatawag na final destination. Lugar kung saan po tayo dapat makarating lahat. At ano po ang lugar na yun? Ang langit. Sa araw ito ay pinagdiriwang po natin ang isa sa mga dakilang kapistahan ng ating simbahan. Ang tawag po dito, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Maluwalhating pag-aakyat sa langit sa ating mahal na ina. Uulitin ko po, maluwalhating pag-aakyat sa langit. Iba mo ang assumption sa ascension. Ang ascension po ay pag-akyat ni Jesus sa langit. Dahil si Jesus ay ang anak ng Diyos, mayroon talaga siyang kapangyarihan makaakyat at makarating sa tahanan ng Ama, ang langit. Pero ibahin po natin ang mahal na ina. Wala po siyang sariling kapangyarihan o kakayahan makaakyat sa langit. Siya po ay iniakyat sa langit ng ating Diyos bilang ina ng ating Panginoon Jesucristo. At ang pag-aakyat sa langit sa ating mahal na ina ay nagpapaalala po sa ating lahat na ito rin po ang kagustuhan ng Diyos para sa ating lahat. Ang makarating din po sa langit. Tayo ba? Ano mo ba gusto natin marating sa buhay? Ano mo ba ang mga lugar na gusto natin mapuntahan? Marami lang iba po sa atin gustong makarating ng Vatican, ng Holy Land, makapunta ng Amerika, makapag-Europa, makapag-pilgrimage. Magagandang bagay ang pangarap po ito. Pero dapat po ang ating ultimate dream bilang mga Kristiyano ay makarating at makaakyat sa langit. Pero ang tanong, paano ba tayo makakaakyat sa langit? Ano ba ang pamamaraan para makarating sa langit? Kaya po dito sa lutin ito, sa isang kanalang nakita ko po sa katedral ng Antipolo ng minsan po kong makarating. Ang sabi ko doon ay ganito, Mary is the greatest model of our faith. Hindi po natin kailangan tumingin sa kanan, sa kaliwa, para maghanap po ng modelo kung paano makakaakyat ng langit o makararating sa langit. Kailangan lamang natin tignan ang ating mahal na ina. Kailangan lamang po natin sundan ang ginawa, ikinilos, at
Hindi man po direktang nabanggit sa lahat ng Ebanghelyo, pero malakas ang pakiwari at pakiramdam ko na sa lahat ng pagkakataon sa misyon ni Jesus, naroon ang mahal na ina. Ito po yung bagay na dapat po natin tandaan sa araw-araw. Kailangan hindi lamang po tayo sumusunod sa ating sarili. Kailangan sinusundan din po natin palagi si Jesus. Araw-araw po gumagawa tayo ng pagpapasya. We always make decision every day. Pero ang tanong, kapag tinignan po ba natin ang mga desisyon na ginawa po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, does it reflect our discipleship with the Lord? Nakikita po ba sa mga desisyon natin ang ating pagiging tagasunod ni Jesus? Marami po sa atin mabilis magpadala sa bugso ng damdamin. Kaya nga marami ngayon nag-aaway sa social media dahil mabilis magpadala sa damdamin. Maiba lang po sa talaga. Marami po nagtatanong bakit wala na daw ang Facebook. Yan po ang dahilan. Hindi ko na mo kayang nakikita ko sa social media. Nag-aaway, nasisiraan, at parang nakakalimot na sa pagiging Kristiyano at Katoliko. So parang hindi na lang po ako madala sa maling sistema. I decided to delete and deactivate my Facebook. Matagal po ako walang Facebook. Kaya hindi po ako chronically online, sabi ko ng mga youth. Hindi ko nakakasabay. Kasi nga marami na po sa atin ngayon ang pinakain ng sistema. Sumasali na po sa sistema ng kung saan. Siraan sa social media, pag may nakita kayo, screenshot, allegations, accusations, and in the end, we're losing our being as Christians. Nakakalimutan natin na tayo ay Kristiyano at hindi lamang po tayo netizen. Remember that. Marami po sa atin nakakalimot po sa katotohanan ito. To a cross and to carry away by being netizen. And we are totally forgetting that we are also citizens of heaven. Kung gusto po natin makarating sa langit, kailangan makita po sa ating mga ginagawang desisyon na tayo po ay Kristiyano. Kaya nga po sa atin, kapag tayo po ay gagamit ng social media, tanongin natin ang ating mga sarili, nakakatulong ba ito sa pagiging Kristiyano? Itong ipopost ko, itong sasabihin ko, will this help? Ito ba'y makakatulong sa akin para makarating ng langit? Remember, my dear friends, life is a pilgrimage, and our endpoint and destination is heaven. Ikalawa, na magandang tingnan po natin sa ating mahal na ina ay ang kanyang pananalita. Naalala ko noon, nung seminarista pa po ako, minsan nung nabigay sa akin ng reflection si Bishop Roderick Pabilo. At ang sabi niya po sa akin ay ganito, kung si Jesus ay merong 7 last words, ang mahal na ina ay meron lamang 7 words or 7 sentences or statements sa kabuuan ng mga Ebanghelyo. Kahit ang aming mahal na ina ay ina ni Jesus, ina ng Diyos, hindi niya mo inabuso ang pribilehiyo ng pagiging ina ni Jesus. She only spoke 7 times. Marami po sa atin, mabilis pong magsalita at maghusga. Ginagamit mo minsan ang pribilehiyo para makapanirang ng kapwa. Pero iba din po natin ang ating pakalaina. Hindi niya mo ginamit ang kanyang pananalita para po manirang uli ng kapwa o magsalita ng masakit sa kanyang kapwa. Ginagamit niya ang kanyang pananalita para mailapit ang sino man sa Panginoon. At tandaan po natin lahat mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano
ay mga nakapagdala rin ng salita ng Diyos. At ito po yung bagay na magandang po natin sa ating mga sarili. Ano po ba ang palagi natin sinasabi? Ang sinasabi pa po ba natin ay palaging may kinalaman sa Diyos o may kinalaman sa buhay ng ibang tao? Kasi mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat po ang lagi po natin pinapanggit ay kung paano naging mabuti ng Diyos sa ating buhay, kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Tayo po, hindi po natin trabaho ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao o mahirap buhay ng ibang tao. Ang trabaho po natin palagi bilang mga Kristiyano ay magbigay ng puri sa ating Panginoon. Hindi po natin kailangan maging eksperto sa banal na kasulatan. We do not have to be like that. Ang kinakailangan po natin maging eksperto sa pagbibigay ng mga kwento kung paano kumikilos ng Diyos sa ating buhay. Remember, my dear friends, life is a privilege, and our destination, common endpoint, is heaven. Mga kapatid, walang ibang pangalan at gusto ang Diyos sa ating lahat, kundi makapiling tayo lahat sa kabilang buhay. Pero tanong sa huli, gusto din po ba natin talagang makapiling at makasama ang Diyos? Kung gusto natin makapiling at makasama ang Diyos, gawin po natin lahat ng ating magagawa at makakaya para marating ang langit. Remember, my dear friends, we are not only pilgrims on this earth, we are also pilgrims for heaven. Amen. Magsigayon ka mo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinamos sa krus na bahayan ng Pilipinas. Now sa kinaroonan ng mga limang, na may kanyang araw na buhay na magiging, umakyat sa langit, na nilulog sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmula ang inito at buong sa Pagbuhay at mga magay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapaturan ng mga kasalanan, sa pagbuhay ng muli ng mga magay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Iniakyat ang katawan ng kaluluwa sa kaluwalhatian, nagdiinig si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinangarap bilang simbahan. Bilang mga mananampalataya patuloy pa rin naglalakbay patungo sa kaharian, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Sa bawat panalangin ng ating pagtutulod, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway nasamin natin muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabanaan ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Virgen Maria
tulong ng aming niluwalhati nila, ang unang mananampalataya ng bahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang susukan. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na ito ang aming nangyalay, mula sa lupa na ng aming pagawa, at tinapay na ito para maging pagkain ng ibiging buhay. Kapuri-puri po may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob na ito ang aming nangyalay, mula sa lakas ng ubas sa bunga ng aming paggawa, ang alam na ito para maging inumin ng ibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri po may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, mga ating paghahati ng kalooban ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, paghahain ito naway makaakyat sa iyo, at bilang katugunan sa pagdalangin na mahal na iniakyat sa langit, ang aming kalooban nag-aalab sa ninyas ng pag-ibig, ay lubos na bang pumahinlan sa iyo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwang. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, kundi ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Ngayong iniakyat ng mahal na Birhen sa langit, ang pasamulan na rawan at laan ng mastak ng tanging sambayanan sa iyo'y nananalig. May pag-asa kasuyayan namin sa iyo'y papalapin, di mo pinabayaan tumanas ng pagkaagdas ang nagsilang at nag-arugar sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y magiging na iba sa aming lahat, upang kagilan sa kanyang buhay na anak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuli sa iyo, nang malamumpay sa kanilang, kami nagpupunyi sa iyong kalakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa may taasan, pinagpala ang nakarito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa may taasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng kanyang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa hapunan, ginawa kanyang kanis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ng lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, na bago at walang kagipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at maging pagkabuhay ng iyong anak. Kaya hinihalin namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil naging inarapat ng mga Diyos sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ngayong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Bispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nilay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon ang lahat ng mga pumano. Kawan mo sila ng maglinis sa iyong kalingalagan. Kawan mo at patungdapatin ng lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Maria Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose, kami ang kapuso ng mahal ng Biblia. Kay San mga Apostol, ni San Roque na aming pinakas at lahat ng mga banal na lumuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa nararamdaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuli sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa talubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipangayari natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sabay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag pagiging palibulol sa tukso at ianyang kami sa lahat ng masama. iniiliganin kami ng Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit at patuloy na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging kong sumayin lahat. At sumayin rin Ang pag-ibig tayo ng bating ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos at ang anak ng mahal na Birhen Maria. Si Jesus ay ang tanging Kordero na nakapag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad po tayo lahat na inaalalahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal ng aming nagpagsutuhan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagbabuhay. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen Maria, iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po mga kapatid, isa na namang kapistahan po ang ating pagdiriwang. Ang kapilang kapistahan po ng ating pinakasing patron, si San Roque. Muli paanyaya po sa ating lahat para po sa pagdalo ng mga banal na misa. Ang mga magiging misa po natin bukas ay katulad po ng ating karaniwang dahil ng misa tuwing araw ng linggo. Isama po natin ang ating pamilya, kamag-anak at mga mahal sa buhay. Tayo po'y magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin ng ating pagkakasing patron sa San Roque. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiupo kayo habang ininalawag sa inyong magpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, ipagkaloob mong pamilana ng iyong bayan ang itinahayag na sinasampalatayaan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain mo kayo lahat kasama na rin ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. May anay na po ang Santa Misa, humayo po tayo sa kapayapaan ng pag-ibig ni Kristo. Salamat